nature of death. Ang una, physical death. Ang pangalawa, spiritual death. Yung pangalawa, yung tinatawag natin death. Ano yung eternal? Of course, eternal is forever. Bakit magkakaroon ng separation? Ang turo ng Bible, merong eternity. Either eternity in heaven or eternity in hell. So, ang sabi ng Bible, isang problema na mabigat sa tao ay yung eternal death. Dito, sabi niya, gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat na binigay niya ang kanyang buntong anak, ang sino mang sumampalataya ay hindi magpapahamakan. Hindi magpapahamakan. Yung kapahamakan doon ay forever. So ayaw namin yun. Now, paano ito nabigyan ng solusyon? Balikan natin yung ating Romans 6:23. For the wages of sin is death. So, balikan natin paano ito nabigyan ng solusyon. But the gift of God in Christ Jesus, our Lord, is eternal life. So, ito na pag-utin ko ni Kuya Pipino na meron siyang tinanggap one time na regalo. Binamit ikaw ni John. Huwag ko kayong matakot. Yan ay dito lang sa kabanatuan. So, regalo. Pag sinabing regalo, gift, yan ba ipinaghihirapan para makuha mo? Kapag regalo, yan ba ay dapat discerning ka para bigyan ka? Hindi rin. No? Whether you are undeserving, pwede ka makatanggap ng regalo. Whether you are not worth it, pwede ka makatanggap kasi it is freely given. So, ganun daw ang pagmamahal ng Diyos sa akin na meron siyang regalo. What you need to do, kapag ikaw ay bigyan ng regalo, what do you need to do? Accept it. So, yung gift, either you accept it or reject it. Ngayong love month, may magbibigay sa inyo na rosas. Yung conversation. Pero kung yung experience ko sa akin, yung lalaki, nalilito ko sa kanya, nagka-provincia siya. Bumili siya ng mga na hindi na alam ko. Basta gusto rin kayo mga hindi kayo ngayon sa opisina. Yung tumanggap naman, maraming sa kanya. Basta tumanggap siya sa tumanggap. Maraming mga office sino namatay? Sabi ko, sino namatay? Anong namatay? Yan, pagpatay yan eh. Pagpatay yan. Ha? Ligaw ko ito magiging mo. So, para sa kanya, expression of love. Pero meron mo lang meaning yung bulaklak. Napakasalantin niya yung nagbigay. Kasi out of a pure heart, binigay yung ganun klaseng bulaklak. So mga kalalakihan, dapat tayo magbigay ng bulaklak. Ganun muna ninyo para sa ang bayang bulaklak para magkakabihan. So, either you accept or you reject. It's a gift. Ngayon, sino nagbigay? It's a gift of God. So, our God is so loving. Mahal na mahal niya tayo lahat. Na ayaw na tayo makahamak. At the same time, ang isang character niya is also just. And because he is just, dapat yung kanyang requirement na dapat may bayan ang kasama
His love, but at the same time, shows justice. At dito pumasok yung kanyang expression of love through His Son, Jesus Christ. Bakit? Dahil ang sabi dyan, for the gift of God in Christ Jesus our Lord. Bakit doon na-demonstrate yung justice? At alam niyo sinabi ni John the Baptist, behold, the love of God takes away the sin of the world. Alam natin na ito si Jesus, siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. At paano ito binayaran? Maaaring pamigyan tayo sa tinuturo sa Bible na yung nag-aalay sila ng sacrifice. And when they offer a sacrifice, sinawa ko talaga yung ulo ng sheep so that it would identify to the person offering yung alay nila. So, in behalf of the person, the sheep dies. Kaya lang, ultimately, sabi ni Jesus, dapat matapos na itong sacrificial system, I will take your place. Jesus took our place. Jesus was hanging on the cross to pay for your sin and my sin. Alam niyo bakit binigay ng pangalan ng Jesus at sa kanyang angel, binigay niyo yung pangalan ng Jesus, meaning He will save His people from their sins. At ibig sabihin ng Jesus, Savior. So, hindi by accident pinagkaroon ng Jesus. May purpose. Bakit dahil ang ibig sabihin ng Jesus? So, si Jesus, may Diyos proof na namatay si Jesus. The wages of sins that no proof. He was buried. Meron isang atheist na journalist, hindi siya naniniwala kay Jesus. At dahil siya ay investigative journalist, ang ginawa niya, pinag-aralan niya yung proof na Jesus is God. So, research siya, theological research, historical research, mga iba-ibang mga libro, and he came to a conclusion na totoo na the tomb is empty. Jesus is alive. So, kung meron tayong hinahanap na solusyon sa mga tayo, si Jesus is concerned. Kasi, binayaran niya ng aming kasalanan at pagkakaroon niya ang kamatayan. That is why, ang tawag sa kanya, ang dyan sa ating card, but the gift of God in Christ, meaning Messiah, Savior, Jesus, Savior, our Lord
Ayaw natin, no? Gusto natin na kapag ikaw ang nagpapalito, you are in control. In the same way with our family. If we want to be a captain, ikaw mo. Gentleman naman ang Diyos. Bababa siya. Pero kung gusto natin, siya ang manipin na buhay natin, do you think ipapahamak niya tayo? So, ang prayer namin, you will also take Jesus and Jesus will stay your, but the Lord of your life. Okay? So, ang sabi, but the gift of God in Christ Jesus our Lord is eternal life. So, eternal life simply means life now, abundant and meaningful, and life forever. Okay? So, ang tanong, do you want that kind of life? Okay? Gusto natin. So, sa likod, meron diyang simple guide to help us. I pray sincerely from heart and soul. And remember, okay? So, sabay-sabay natin basahin yung prayer. Ready, go. Reason for Jesus. Thank you for dying on the cross for my sins. I am sorry and I truly repent. I now open my heart and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Help me to trust and obey, follow and love you, and become more like you day after day. Gusto ba ninyo yung prayer? It's a beautiful prayer. So, ang gagawin natin, I will read the prayer again, and you will now repeat the prayer sincerely. Kanina binasa na kasi natin. Ngayon na nakikinig na natin, and if you want that prayer, you will now talk to that. You will talk to that. I will just lead you, and if you sincerely want to open your heart and receive the gift of eternal life, then, kausapin natin yung case. Okay? Sige po, tayo dito po, ako na lang magpapasa, and you repeat the phrase after me, sincerely in your heart. Let me just pray first. Banal na Diyos, salamat sa pagkakataon ang maaari namin na kinawaan ang iyong pagmamahal sa amin. Dalangin ko po ang pagkakataon sa aming pagkakayag ng pananampalataya sa inyo ngayong hapon. Dalangin ko namin na pakinggan nyo ang aming prayer. If you want to open your heart and receive the gift of God in Christ Jesus, follow me a phrase at a time, sincerely in your heart with this prayer. Reason for Jesus. Thank you for dying on the cross for my sins. I am sorry and I truly repent. I now open my heart and receive you as my Savior and Lord. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Take control of the throne of my life. Help me to trust and obey, follow and love you, and become more like you day after day. Tuloy ko po yung prayer. Lord, dalangin po namin. Sendohan mo ang pagkakataon sa at isulat mo nga po ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. Bigyan mo kami ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Patuloy mo pong lagyan kami ng pagkauhaw sa iyong salita. Nawa sa pagbabasa namin ang Bible, ang buong spiritual namin ay lumago, makilala ka namin ang lubusan, at dalangin din po namin, makaranas kami ng kasiyahan sa tugod sa panalangin, gabayan mo kami sa aming prayer life. Thank you again for this time. Dito po
in prayer in Jesus' name.